Mm. Ganito 'yan, alam ba ninyo na ang ano, ang mga bansa ngayon, mga advanced countries ay nagla-launch in space itong mga, anong tawag nila diyan, yung mga outer space laboratory, tapos mga communication satellites nila. So, 'yan po ay maiko-consider natin na mga bituin. Kasi kung titingnan natin, kagaya niya ng ano, if we are going to look at the moon, yung buwan. Actually, ang buwan ay isang parang satellite kung titingnan ang kanyang relationship sa ating mundo. So, ibig sabihin, itong mga satellites na to, man-made or natural, meteorites, etc., pwedeng ma-derail sa kanilang orbit. Well, actually, itong mga fragments, marami kasi tayong mga fragments, mga rocks sa space na lulutang-lutang. So kapag nagkaroon ng disturbance ang ating magnetic field dito sa mundo, pwedeng magkaroon ng epekto yan sa ibang planets. At itong mga ano na to, yung kanilang mga mechanisms of movement, pwedeng ma-disturb. At pag na-disturb yan, pwedeng dito sa atin yan magbagsakan. Yun po ang sinasabi na mga stars will fall. So yan lang po mga kapatid. So pag nagkaroon ng missile, isipin nyo na lang kung mga ilang missile sabay-sabay na pumutok, yanig talaga ang mundo. So there is even a danger na mawala tayo sa orbit ayon sa isang scientist. So if that happens, we will encounter itong mga rocks na ito na paikot-ikot sa outer space at yan ay mahulog sa atin. So yan ang nakikita kong posibleng meaning, dalawa. Communication satellites, magbabagsakan, ibig sabihin hindi nagagana. Or meteorites, mga astray rocks na pwedeng ma-disturb. So kung titingnan din natin ngayon, China and Russia, may inimbento sila that would paralyze yung tinatawag nilang anti-satellite. Pwede nilang i-paralyze yung ibang mga satellites na ginagamit ng kanilang mga kalaban. So what will happen? Magbabagsakan yan kasi mawawalan niya ng control. So 1970s, naalala ko yung Skylab noon. So yung mga medyo may pag-iisip na noong 1970s, maybe you have heard tungkol sa Skylab na bumagsak. Grabe ang takot ng mga tao noon. Ngayon, hindi lang iisa ang Skylab, marami na yan. So yan lang po mga kapatid. Yung tungkol sa missiles, ang nakikita ko dyan is yan yung tinutukoy sa Revelation na He will rain brimstones and fire, sulfur. Symbolic yun kasi yun ang mga alam na na lingwahe noon. Wala pa namang salita na missile noon. Kaya gumamit si King Hawasay ng vocabulary na familiar yung mga tao. So, kagaya ng pinaulan niya sa Sodom and Gomorrah, it could be missiles. Possible yan. So, in the last days, magpapaulan ng apoy, ano ba ang laman ng missile pag pumutok? Di ba apoy? So, that is one. So, pag sinabi natin magpapaulan siya ng apoy, huwag natin isipin ng pantasya na apoy mula sa langit. Andyan yung missile, nalalagpak sa isang lugar, o paglagpak niyan, pag tiningala mo, parang galing sa langit. Yun ang ibig sabihin nun. Pero actually, galing sa mga kalaban yun. So, yan lang, mga kapatid, ang masasabi ko tungkol sa tanong niyan. It could be satellites, it could be mga meteorites. Yan lang po. Maraming salamat po, mahal na hari. So, kapatid na Elise,